mo ang kamay ko sa posas na to, mas mabigat pang sampal ibibigay ko sa'yo! Narito na nga ang ating pagkaabangan ngayong Martes sa Abot Kamay na Pangarap. Dahil hindi nga kumbinsido itong si Annalyn Santos na nagsasabi ba talaga ng totoo itong si Zoe. Dahil sa nakita nga dito ni Annalyn na isang bonnet, na yun din ang nakita niya dito kay Moira nung suot niya iyon nung nakita ni Annalyn. At dahil tumitindi pa ang hinala dito ni Annalyn dahil dito sa return call na ibinigay naman ng receptionist. At sakto nga na si Annalyn ang napagtanuan at tinawagan niya pa itong number na ibinilin dito nga sa receptionist na ito. Kaya dito na kumpirma ni Annalyn na hindi nagsasabi ng totoo itong si Zoe at hindi lang unang pagkikita daw nila ni Moira dahil may ebidensya nga siyang sinasabi dito nga kay Doc RJ at kay Lynette. Upang matrace dito ni Annalyn itong si Zoe at itong si Moira ay mas nagiging matalino itong si Annalyn at nilagyan niya ng track device itong bag ni Zoe na hindi niya ito namalaya ni Zoe. Dahil nagtataka itong si Zoe na may payakap-yakap pa ito si Annalyn nang naabutan niya na nagpaalam ito si Annalyn ay si Zoe dito sa kanyang ama na may kikitain daw siya na isang kaibigan. At hindi naman sumama ito si RJ dahil gusto sana niya sumama, subalit sinabi dito ni Zoe na wag ng araw. At nagkukunwari naman ito si Annalyn na mamamasyal sana sila, subalit hindi na siya nagpupumilit kay Zoe na samahan ito. Upang makumpirma nga nila kung nagsasabi ba talaga ng totoo itong si Zoe at kung sino ang kanyang imimit. At dito na nga, madamdamin at emosyonal naman nagkita ang mag-ina na si Zoe at itong si Moira. At dito nga na sinabi ni Zoe na huling pagkikita na lang ba daw nila iyon. At ano daw mangyayari pagkatapos dito. At dito naman na sinabi ni Moira na ginagawa daw niya ang lahat alang-alang dito kay Zoe. At hindi pa daw ito ang huling nilang pagkikita. At habang nagyakapan itong dalawa ay hindi nila na malaya na nasa likuran ng paranila itong si RJ kasama itong mga pulis. At dito nga nagulat na husto itong si Zoe dahil sa nahuli na nga itong si Moira. At wala na nga itong takas dahil timbog na nga ng mga kapulisan at inuwi dito kasama itong si RJ, itong si Moira. At pagkadating naman sa airport, dito rin na sinalobong ni Giselle itong si Moira na nakapusas kasama ng mga kapulisan. At dito nabigyan ni Giselle na malakas na sampal itong si Moira. At hindi naman nagpapatalo itong si Moira, ay matapang pa rin ito na sumagot kay Giselle. Na kapag nakawala daw itong kanyang kamay sa pusas na iyon at makatakas, ay mas mahigit pa na sampal ang ibibigay niya dito kay Giselle. Kaya nagbabanta nga itong si Moira na hindi pa iyon ang huli nilang pagkikita ni Giselle. At hindi pa siya matutuluyang makulong dahil may mga binabalak pa nga itong si Moira sa tangkang pagtakas. Sa kabilang banda, hinagulat naman ni Carlos na makausap itong attorney na idudunit na lamang kunwari itong kanyang binigay na pera upang makalabas. At makatakas din itong si Dax na binigyan niya man ng matibay na abogado. At dito nga na nagpumulit itong si Giselle na puntahan itong lawyer na ito. At dito mapang-abot itong dalawa na si Carlos at Giselle na siya pala ang tumutulong dito kay Dax upang maabiswelto sa pagiging witness dito nga kay Moira. At dito na rin nagulat itong si Carlos na nalaman na nahuli din itong si Moira at sayang din ang tulong na ibinigay niya dito dahil mas magaling pa rin itong tadhana at ang karma na kumilos upang mapagbayaran lahat-lahat ni Moira ang kanyang mga kasalanan. Subalit hindi pa nagtatapos dito dahil mas marami pang mga mangyayari. Kaya yan naman ang ating mga pakaabangan at tutukan sa mga susunod na mga episode. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.